this is Rain Manguera and this is the Ask Out ng kung saan boring po ito. Sasagutin ko lang yung mga tanong nyo sa comment section and lalatag ko na yung mga questions. Kayo na po ang mag-decide kung gusto nyo magstay or kung interesado kayo na magstay at makinig sa sasagot ko sa mga questions. If not, pwede na po kayo mag-move on sa ibang channels. And here we go. First question galing kay Boss Diausen. Boss, may tanong ako. May mga napapanood kasi ako na para mabenta iPhone nila, pinalalagyan nila ng tinatawag na booster para mag 100% pa din battery health nila. Tanong ko ay paano nag-work yung booster na yun at nadidetect ng system ng iPhone ng 100% pa din yung health pero ang tunay ay nasa 78% na lang. More power sa channel po. Nakaugalingan ako na po pinapanood mga videos mo tuwing kumakain ako ng dinner after work hours. Thank you, Boss Diausen. Good dyan. Pang background noise lang ako. Okay yan, good dyan. As long as tinatangkilik nyo pa rin yung channel kahit background noise na lang, okay lang sa akin. Galing kay Boss Ardio Campo. Boss Scott Manoiti, worth it pa rin ba bilhin Apple 11 and Apple 12 o iPhone 11, iPhone 12? Sige, sasagutin natin yan. Galing kay Boss Ronron8931. Bakit po kahit sobrang tagal na ng iPhone, hindi pa rin makuha ng ibang brand, especially mga transient phones, yung quality or at least close quality ng camera? Okay, sagutin natin yan, Boss. And galing kay Boss Al Rashid Yusuf. Boss, sana masagot mo, ano ang mas maganda brand na smartphone para sa'yo ngayong 2025? Sana magawa mo ng video. Maraming salamat po. Okay, going 2026 na tayo actually. So, idiretso ko na ng 2026 siguro. And yun lang. Kung interesado kayo sa mga questions na yun, sasagutin natin. Let's go. Galing kay Boss Diausen. Boss, tanong ako, may mga napapanood kasi ako na para mabenta iPhone nila, pinalalagyan nila ng tinatawag na booster para mag 100% pa rin battery health nila. Tanong ko ay paano nag-work yung booster na yun at nadidetect ng system ng iPhone na 100% pa din yung health pero ang tunay ay nasa 78% na lang. Okay, this is one of the biggest scams sa mga iPhone salesman na or iPhone na seller kasi nakakauto sila ng mga buyers dahil nga mga gusto nila magka-iPhone, gusto makaranas mag-iPhone, or iba dyan, socialite lang talaga, pa-socialite, gusto naka-iPhone para magmukha social sila sa, I don't know, sa mga family nila, sa trabaho nila, sa barkada nila, sa kapitbahay nila. I'm not really sure about anong trip nila, bakit gustong-gusto nila magka-iPhone. But for whatever reason, dahil din dyan sa kagustuhan nila magmukhang in, or gusto lang, maybe hindi in, baka gusto lang talaga i-try yung iPhone, baka walang mali siya, gusto lang talaga nila mag-try ng iPhone. So, sa kagustuhan nila makapag-try ng iPhone for the first time or magkaroon ng iPhone for the first time, ayun, makakita ng murang iPhone, binibentang murang iPhone, bili na agad. The problem with that is, siyempre, hindi mo malalaman na may problema yung iPhone until nagagamit mo na ng 1 day, 2 days, 3 days. Mapapansin mo ang bilis malobat. Then, marirealize mo kapag pina-check mo sa pinagbilan mo, pag binalik mo, siyempre hindi nila aminin yan. Maybe sa ibang seller, sa technician mo siya pina-check. Bakit? Ang bilis ng malubat. Yung pala, malalaman mo, boosted siya. 100% battery health, boosted lang pala. Ang totoong battery health na lang niya, 70, 60%, 80% at swerte ka mga pag 80% pa yun eh. Kasi kahit paano, okay pa yung 80% battery health ng iPhone. But, pag bumaba ka ng 70%, malaman naman boosted lang siya sa 100%. Well, yeah, that's the problem. So, paano nagagawa yun? Usually, kasi, ang ginagawa lang doon is, niloloko lang nung software, yung parang pinaka, nagre-read kung ano yung capacity talaga ng battery. So, scam ito eh. Ngayon, paano ba malalaman? Again, hindi siya kasi basta-basta malalaman, lalo kapag ikaw, hindi ka expert sa smartphone, wala kang alam talaga. So, paano malalaman? Walang madaling way, okay? Ang the best way dyan is, ito, recommended ko lang, bibili kayo ng iPhone lang din naman. Tapos, gigil kayo, mura. Mura, pwede na to. Now, sasabihin sa inyo, papakita sa inyo, 100% battery health. What you should do, okay, is, wag muna kayong aalis ng store. Kung bibili nyo na, decidido na kayo, gusto nyo bilhin, wag muna kayo aalis ng store, maabala na kayo sa oras. Mas maganda nga, pag pupunta kayo sa iPhone seller, maglaan talaga kayo ng buong maghapon. Okay, para sa inyo rin to, kasi otherwise tapon pera kayo. Para sa inyo rin tong tip na to, okay, maglaan kayo, huwag kayong pupunta ng iPhone seller, kung saan man yan, or kung sino yung meet up nyo, na nagmamadali kayo. Kasi kung gagawin nyo yan, might as well, bigyan nyo na lang yung pera nyo, huwag nyo lang kunin yung iPhone. Ganun din naman eh. Nagpapakatanga kayo eh. So, I would recommend na maglaan kayo ng oras,
Nakaplano na yung maghapon na yun para lang doon sa araw na yun na itetest mo kasi yung iPhone bago kayo maghiwalay. Test. Siyempre, pwede mo sasabihin nila, test to sawa. Pag sinabi nilang test to sawa, that's your cue. Test to sawa. Huwag mo munang babayaran. Test to sawa. What you should do, gamit mo yung phone, dala ka ng extra phone hanggat maaari. Kung may tropa ka na may phone, siya nila isama mo. Kailangan mo yun kasi for hotspot purposes. Mag-hotspot kayo. Okay? Huwag mo muna ipa-reformat. Paggamit mo, gamitin mo as is kung ano yung phone na sa kanya. Ngayon, kung formatted na, well, i-test mo ng walang account. Or paggamit mo muna yung account niya para at least hindi pa siya sold talaga technically kung account niya yung nandun. Reformat mo na bago kayo umalis. Madali lang naman mag-reformat. Like, 1 to 2 minutes lang yun. Huwag mo nang artihan. Para sa'yo, again, pinaghirapan mong pera, might as well manigurado ka. So yun, hindi formatted. Okay, good. Andun yung mga apps. Gamitin mo na gamitin. Mag-YouTube ka, mag-open ka ng YouTube, mag-open ka ng Facebook. Lahat, sabay-sabay mong i-open. Yes, okay lang yun. Okay lang yun. Magaling po sa optimization, lalong-lalo na sa memory optimization sa RAM, si iPhone. So kahit sabay-sabay mo siyang i-open, ang priority pa rin niya kung ano yung nasa unahan, kung ano yung binabasa mo, pinapanood mo. So open mo lahat. Ngayon, kung okay pa battery niyan, mabagal dapat ang bawas ng battery. Okay? Now, paano mo ngayon babantayan yung battery? Within 1 hour, wala kang gagawin kundi mag-browse. Okay? Bilangin mo kung ilan ang nabawas sa battery. Like, nag-start ka kunwari ng 90%. Ang nabawas ay 10% within 1 hour. Okay? 1 hour, 10%. I-multiply mo siya ngayon sa 10. Siyempre, madali na yun. Pag naka 1 hour ka, madali na siyang i-compute. So, ibig sabihin, kaya niya magtuloy-tuloy na gamit ng 10 hours straight, kaka-Facebook mo lang, Facebook or YouTube lang. Which is good. That means good po yung battery. Okay? Every 1 hour, ibubuksan mo. So, kung 10% nabawas in 1 hour, good yun. Ibig sabihin, goods pa yung battery. 10 hours straight magagamit mo yung phone. Now, kung 20% ang nabawas within 1 hour, ngayon, i-compute mo siya ngayon sa 100%. Kung every hour, 20%, that means 20 times 5 is 100%. So, 5 oras lang siyang pwedeng gamitin. Pagka ganon, sa 5 oras na yon, ang battery tansya ko nasa ano lang yun, nasa 80% battery health. Okay, again, ang bubuksan mo lang ay social media lang ha. Social media at YouTube. Mga yun, basta yung mga social media lang. Huwag ka mag-games kasi pag games, ibang usapan yung games kasi talagang ubus battery pag games. Ngayon, social media lang, open ka lahat, pero isa lang ang gagamitin mo social media talaga. Facebook maybe, or TikTok lang. Okay? So, bibilangin mo. Ngayon, kapag 50% na bawas in 1 hour, boosted yung battery. Kung 100% pa rin na nakalagay doon, 50% na bawas in 1 hour, boosted yung battery. Yes, confirm. Ngayon, what if 30% na nabawas? 30% na bawas in 1 hour, na i-multiply sa 3, 6, 9. So, 3 hours lang siya hanggang malobat. Kasi 30%, mga around that time. So, 3 hours, tingin mo, sapat na sa'yo yun? 3 hours lang nagamit ang social media. Kung hindi ka komportable sa 3 hours na gamit ang social media, lobat na agad yung phone, eh, huwag mo nang bilhin. Kasi kung kupitin mo yun, tapos 100% pa rin battery health, tapos 100% pa rin yung battery health, malamang boosted na rin yun. So, expecting for boosted. 30%, so basically, 30% pataas na konsumo niya in 1 hour, malamang boosted yun. Tapos nakalagay 100% battery health, malamang boosted yun. Malamang minanipulate na yung battery percentage yun. Okay? Ang goods ay 20% minimum. 20% na bawas in 1 hour, okay pa yun. That means 5 oras, tuloy-tuloy na gamit. 10% better, 10 oras tuloy-tuloy na gamit bago tuloy siyang ma-battery empty. Okay? Yun yung technique dyan. Pinakamadaling way. Social media lang gagamitin nyo again ha, wag game. Kasi game is malakas sa battery. Talagang uubusin nyo talaga yung battery agad. So social media lang, TikTok, Facebook, YouTube. Yun. Safe is hanggang 20%. Goods pa yun. Pag umakyat na ng 30%, hindi na goods yun. Malamang boosted yun. Tapos 100% pa rin yung battery health. I hope nakatulong. Yan na lang yung matutulong ko sa inyo. Napakadaling gawin. Yun nga lang, uubos lang kayo ng oras. 1 hour to 2 hours na usapan. But then again, pinaghirapan yung pera yan. Once na na-scam kayo, either ibablock na kayo niyan, bablock kayo or pahihirapan kayo sa pag-redeem ng kung ano-ano. Basta sakit ng ulo technically, peace of mind mawawala sa'yo. So make sure na itest mo, maglalaan ka 1 to 2 hours. Yan, 1 to 2 hours na lang ilalaan mo. 1 hour para sa mga features. Another hour
para sa test, actual test. Okay? Sinasabi niya, sabi ng seller, testo sawa. Panindigan niya, testo sawa pala eh. Di ba? I hope maging helpful yan sa mga bibili ng mga iPhones na second hand. Okay? Now, lipat tayo sa tanong ni Boss RD Ocampo. Worth it pa rin ba bilhin Apple 11 and iPhone 12? Well, sa 2026, hindi ko na siya i-recommend. Ang minimum na bibilhin nyo, kung mag-iPhone lang din naman kayo, iPhone 13 series pataas. 13, 14, 15, 16. But no, iPhone 11, hindi ko na siya i-recommend. iPhone 12, hindi na rin. Okay, please, move on na kayo dyan. Kasi medyo may kalumaan na rin yan, and sa dami na rin ngayon nang nire-release ng mga boosted battery sa mga iPhone 11 and iPhone 12. Hindi ko nire-recommend yan kasi hindi na rin reliable ang battery niyan. Possible na boosted na rin yan. Yeah. Yun lang naman, recommendation ko yan. Ngayon, kung mapilit ka iPhone 11 and iPhone 12, usable pa rin yan, daily driver. Okay, text, chat, call, konting social media, okay pa yan. But in general use, like konting gaming, halo mo ng konting gaming ngayon, or konting editing, or konting camera, mahilig kang mag-picture, hindi ko na siya recommend. Medyo mapag-iwanan na yan. So, recommended ko, bibili kayo ng iPhone ngayong 2026 or ngayong 2025 na December, pang regalo sa sarili nyo or sa family or someone like that. Basta, bibili kayo, basically. Minimum na ang iPhone 13 series sa 2026. Yes. Again, hindi ko sinasabi na yun talagang gawin nyo. Kung mapilit kayo sa iPhone 12, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7, be my guest, pera nyo yan. This is just my recommendation talaga. iPhone 13 series onwards. Okay. Ngayon, galing kay Boss Ron8931. Bakit po kahit sobrang bagal na ng iPhone, hindi pa rin makuha ng ibang brand, especially mga transient phones, yung quality or at least close quality ng camera? Okay. Dito, Boss, sorry to say, pero mukhang hindi ka po na updated sa mga camera na nire-release ng mga Android smartphones. Hindi na po, matagal na po, ilang taon na pong hindi number 1 ang camera ng iPhone. Okay? Bakit sila ang choice lang pagdating sa camera? Ay dahil sa software. Anong part ng software? May part kasi ng software optimization nila na very good sa mga social media. Okay? Usapang social media, maganda talaga ang optimization ng mga shots na kuha sa iPhone kaysa kuha sa Android. Pero kung raw result, actual result, hindi mo naman i-upload sa social media, mas maganda na po ang sa Android. Vivo X200 series, Vivo X300 series, Oppo Find X series, X8, X9, something like that. Basta yung mga latest ngayon, Xiaomi 14, 15 series, 16 series, Poco F6, F7, F8 to F8. Mag-research ko po ng konti, Boss, kasi hindi na po siya updated yung pananaw nyo sa camera ng smartphone ng iPhone and ng camera ng Android. Matagal na pong hindi hari or hindi king ang iPhone sa camera. Kahit sa video, hindi na rin sila number 1. Talo na po sila. Sa zoom capabilities, lagpak po sila. Zoom, times 2, times 3. Ang pinaka-best nila yata ngayon, times 3, times 5. And even at times 5, hindi pa rin ganun gaganda yung result. Check out the reviews or mga detalyadong review or mga camera reviews ng Vivo X200 Pro and X300 Pro. God, hindi na kasama si iPhone sa top 5 pagdating sa camera. Yes, yun po ang real talk dyan. Ngayon, sa optimization, that's a different story. Kasi nga, pagka in-upload mo yung pictures mo, mas maganda, for some reason, mas maganda pa rin sa iPhone ang kuha. But, then again, hindi rin naman na ganun ka big deal. Kasi, kung hindi ka rin naman ganun kaselan, hindi ka naman ganun ka expert or professional pagdating sa pagkilatis ng ganda ng kuha sa iPhone and Android, tapos i-upload, hindi mo na rin masyadong hindi mo na rin masyadong papansinin yan. Okay? Hindi napansinin masyado eh. So, yun, siguro doon ko lang bibigyan ng recognition si iPhone, si Apple, na pagdating sa social media compatibility, yung mga shots ng iPhone is
Iba yung treatment ng mga social media. Pero sa raw quality, actual, sa physical, yung gusto mo agad ng result, hindi upload sa social media. Number one, hindi na po number one si iPhone. Ando na siya, atras na siya ng konti. Maybe, sa top 5, sige, lagay natin to be safe. Top 5, nasa top 5 na lang siguro si iPhone. But top 3, no, hindi na. Hindi na po kasama sa top 3 si iPhone. Sa mga best camera, both video and pictures. Okay? So yun lang naman, boss Ron. Please do some research ko if in case na hindi ka aware sa sinabi ko. Pero malalaman mo yan sa mga reviews. Hindi na po siya talaga kasama si iPhone sa top 3. Top 5, best na yun. Best ranking na nila yun. Ngayon, kay Boss Al-Rashid Yusuf. Boss, sana masagot mo ano ang mas magandang brand na smartphone para sa iyo ngayon 2025. Tapos na 2025. So 2026 na. Sana magawan mo ng video. Maraming salamat, boss. Siguro for 2025. Kung 2025 lang usapan, itong nagdaang taon na to, itong dumaang taon na to, ang pinaka-best para sa akin is si nating phone, ng brand. Yung brand na tinatawag niya, tama? Yeah, magandang brand. Ating phone, and then Poco. Yes, and then Origin OS, and then yung OS ng OnePlus. Di ko natanda kung tawag doon. Correct me, sabihin na lang sa comment section. Yun. Pero, overall, okay, bibigyan ko ng overall. And possible din na, yun din na magiging, possible. I'm not saying, 100% na ito talaga yung magiging tingin ko. Pero, prediction ko lang, gusto ko yung improvement ngayon ng Poco. Here, ang laki po ng the jump nung, I don't know, maybe temporary lang to kasi alam naman natin sa history ni Poco and Xiaomi na gaganda yung software, then magre-release sila ng isang palpak na naman. So I'm not saying na magiging straight na pataas si Poco. But right now, Android 15 and Android 16 right now. I'm using Android 16, dalawang versions na kasi dalawang versions na ng Android 16 kasi may Android 16 Hyper OS V3 and then yung V3.40 version 3.0.4. So far okay, ang ganda ng optimization, makunat ang battery. Sa notification, not really 100% real time. May delay ng a few seconds, like 2 to 3 seconds. Papansin ko lang kasi sa nating phone ko magkakatabi to, nating phone, Poco F8 Ultra, and then sa Samsung S24 Ultra, yan, magkakatabi to. Nauna to, si nating phone, darating yung notification, and then si Samsung, and then madidelay ito ng mga 2 to 3 seconds, saka darating sa kanya. But then again, that's a few seconds lang naman. So, okay lang, hindi big deal sa akin yun. A few seconds lang, wag lang umabot talaga ng like 3 minutes, 5 minutes. What if urgent, di ba? 3 minutes ng delay, yung hindi siya makatanggap. Yun yung ayoko lang. Pero right now, since a few seconds lang, 2 to 3 seconds, at best 5 seconds delay sa Poco. Para sa akin, improvement na yun. Kasi dati, yung mga una ko, yung Poco F3 ko, nagkakaroon ako ng delay na 30 minutes. So that is why nilat ko yung F3 ko, and then F5, saglit, and then F7 Pro and Ultra. F7 Pro and Ultra actually medyo okay na siya, nagkaroon na improvement. 10 seconds siguro at best. Pero ngayon, improvement. Yeah, Poco. So, prediction ko to for nasagot ko naman na yung best brand for 2025. Now, prediction ko rin for 2026. I hope di ako magkamali. And okay lang naman magkamali. But this is, again, prediction lang naman to. I would think na magna number 1 siguro, I think, si Poco sa software or sa brand, overall na brand. Si Poco, feeling ko lang. Pero again, okay lang magkamali. Poco, number 1. Natutuwa ako sa nila din. Meron na silang 4 years software support, major Android support yata. Although, not really the best na offering kasi meron 6 years and 7 years na offering, di ba? But still, 4 years, mahaba na sa akin yun. Since hindi naman nagtatagal sa akin ng taon talaga ang mga daily drivers ko. 1 year, okay na yun. So, yun. 4 years software support goods sa Poco. So, okay na sa akin yun. And optimization, makunat na rin ang battery nila ha. Makunat na rin. And gaming, although aggressive pa rin sa throttling ng konti, pero not really, aggressive. Hindi na yung yung manghihinayang ka na, teka, flagship yung phone ko, bakit sinagad mo naman ng 30 FPS na lang from 120 FPS? Wala nang ganun. Hindi na katulad ng dati. Although, siguro dahil in-off ko yung Daemon niya during setup, I don't know, maybe that's the reason why. Ang dami ko kasi in-off pag during setup, para wala na ako masyadong in-off during usage na. So yun, Poco 1. And then, pangalawa, nothing.
Although, shaky yung nating sa number 2 kasi may mga balita na possible na balak na ng nating nila Carl Pei, yung CEO, na haluan ng konting bloatware. Pero para sa akin hindi na big deal sa akin yung maglagay sila ng konting bloatware. 2, 3, 5 at best. Pero kung tad-tad naman kagaya ng ginagawa nila sa entry level ng Vivo, Oppo, and Transsion phones, mas malala pa rin yun. And may ads pa na nagpo-floating sa taas minsan, randomly. But, again, sa mga entry level lang ng Transsion yun. But, if nothing decides na 3, 5 bloatware, okay lang. Basta, as long as nandun pa rin yung choice para i-disable or uninstall yung mga apps na yun. Kung walang ganun choice, edi turn off. So, shaky siya sa number 2. And then, yung number 3, Origin OS, I believe gagawing global na ang Origin OS. Pero I'm not sure kung 100% accurate yung balitang yun. Ay, nabalitaan niyo rin ba yun? Origin OS ng iQOO. Tama ba? iQOO siya, di ba? And then, yung sa OnePlus and Oppo, kaso parang nagiging isan sila yung Oxygen OS. Yung Oxygen OS yata, parang hindi na masyadong lumalayo sa Color OS ni Oppo. But, I think, nagugustuhan ko na rin yung yung software nila sa observation ko. Yung tatlong yun. Samsung, bakit hindi ko binanggit yung One UI sa 2025 best ko? Kasi 2 times po ako nasiraan ng Samsung smartphone ngayong 2025. Una, yung Fold 4, Samsung Fold 4 ko, nasira dahil ng software update. Again, maingat po ako, hindi nababagsak yung phone, hindi ko siya halos binubuksan. Bihira kong buksan yung hinge niya. Most of the time, 90% of the time, gamit ko ay yung outer screen. So, there is no reason para sabihin na nalaspag yung phone. And then, here comes the update ng Android 15 a few months ago. Nasira yung middle na screen. And I tried fixing it. Nakuha ng konti. Dinowngrade ko, nakuha saglit. Pero, wala na, mukhang nagkaroon na ng trigger. Nasira ng tuluyan yung Fold. So, a few months ko lang nagamit yung Fold. My God. And then, the other one, yung S24 Ultra ko. This one. Nagloko ito. Nag-update ako ng Android 15 din. Itong 2 to 3 months ago lang yata na update. Nagba-blackout siya and nagpaparamdam ng, I don't know, may kisap-kisap ng color ng green line. So what I did, downgrade ko siya ulit pabalik sa Android 15 na pinakaunang version ng One UI. Basta yung pinakaunang version ng Android 15, hindi yung later version ng One UI na Android 15. So umokay siya ng konti saglit, pero ayoko na siyang i-update papunta siguro Android 16 or later ng Android 15. Hindi na. Pakifix ko na lang siya kung ano yung Android 15 niya na nakalagay dito. Never again. So that is why hindi nakasama ang Samsung One UI sa best brand ko. Kasi ang pangit na ng software ng Samsung ngayon, nakakasira na parang, sorry for the word, pero parang gagago na lang yata si Samsung repetitive na nga yung design, wala nang innovations, ginagago pa nila yung software updates. I don't know kung may maraming mag-i-agree sa akin, pero I'm stating my experience. Kung iba experience mo, okay lang po yun. Huwag ka matrigger. Kasi kung maganda ang experience mo sa Samsung, I'm happy for you. Pero yung experience ko pangit, so please, huwag mo nang i-invalidate. Hindi ko i-invalidate ang experience mo. Huwag mo na rin invalidate yung experience ko kasi nangyari siya actual. Okay? And kung gusto mo ng proof dun sa nasirang Samsung Fold 4, I have a video kung paano siya i-downgrade. Nag-tutorial pa ako para siya i-downgrade. I have the video here dito sa channel. So, panoorin mo na lang kung ay maniwala na nasira talaga ang Samsung Fold ko dahil lang sa software update. Anyway, that's it. So again, for 2026, possible prediction. Magiging magandang abangan ng mga brands, Poco and Xiaomi. Pinagsama ko kasi isang para sa akin, isang company lang naman yung dalawa. The nating brands, nating OS, kasi okay. And then the Origin OS from iQOO. Anyway, yun lang. I hope naging informative itong video na to. Now, kung usapang iPhone naman, pag-uusapan natin, well, maganda naman ang iPhone So, hindi na kailangan pa sabihin na brand. So, bagay, tinanong naman yung smartphone brand. Hindi naman sinabing Android smartphone brand. So, yeah. Include pa rin natin yung iPhone. Maganda pa rin yung iPhone. Siguro, ilagay ko na lang siya pangatlo. So, pang-apat na lang yung Origin OS. So, Poco, Nothing OS, and then iOS, and then Origin OS. So, 4. Lagyan ko naman ng panlima, Color OS or yung Oxygen OS ni OnePlus. Yung panlima siguro. Shake it out.
Transsion, hindi, although maganda ang Transsion lately ng mga updates nila, ang ganda rin ng battery na optimization. Ang laki ng jump. From dati, nakakuha ko ng battery optimization o battery test around 9 to 10 hours lang. Ngayon, nakakakuha na ako ng 17 hours pataas sa kanila. So, although maganda, hindi pa rin ako 100% confident na ma-maintain ni Transsion yun. Pero kung this 2026, consistent sila, why not? Baka ilagay ko sila sa highly recommended ko ng mga brand with good operating system. Maybe. Pero, yeah, something to look forward in Transsion, especially Infinix and Tecno na brand sa Transsion. Okay din sila. Siguro, special mention na lang muna sila ngayon. Not really recommended pa. Special mention lang. Okay? So, yun. Yun yung mga questions. I hope naging informative. This is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganito style ng video, yung mga questions nyo ang sinasagot natin, kung anong gusto nyo talagang malaman, yun lang ang sasagutin natin. Although, marami akong segue na topic. Pero, about tech pa rin naman. Hindi pa rin naman tayo lumalayo sa tech. Segue lang yung topic, pero tech pa rin yan. So yun, this is Rain Manguera. This is the Ask Otman segment. I'll talk to you again soon. Ay, consider nyo subscribe, like, and share naman, please. Para, ano nyo na, tutuwa lang ako pag tumataas yung number na subscriber. Or like, just like, kung ayaw nyo mag-subscribe. I'll talk to you again soon. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship